Ayan siya. Sakto na to. Super yummy. Yan na po ating finished product. Hello po, magandang gabi. Gabi na naman. Gabi lang po ako nagkakaroon ng time magluto. So, kamusta na po kayo mga OFW at mga hindi rin OFW, mga nandito sa Pilipinas? Ali kayo at samahan niyo akong magluto. So, ang nakalkal ko lang po rito sa aking rep, inuubos ko lang po yung mga laman kasi nga, yung iba hindi ko na iluluto, lalo yung mga gulay, nasisira lang. So, samahan niyo akong magkaldareta tayo. Ang kaldareta po kasi sa amin sa Bulacan may gata. So, ngayon, ang gagawin natin yung walang gata. So, nakita ko kasi ang dami kong mga ingredients katulad nitong carrots, napapanat na, itong mga siling red bell pepper na binili ko sa Divisoria. Divisoria nga ba? Oo. Nalalanat na. Sabi ko, ano ba? Bala ko po kasi gawing humba ito o adobo. Yung pork na, 1 kilo lang po ito, 1 kilo lang. So, iniisip ko na kapag adobo na ako ng isang araw, sabi ko ganyan, magkaldereta naman kasi kumpleto naman tayo na ingredients. Simple-simple lang po ang gagawin nating pagkaldereta. So, meron tayong 2 carrots at saka patatas. Ito, iba pa na dampot ko. So, may natira po akong ito, yung Reno liver spread, kalahati nung niluto ko ng isang araw. So, maglalagay tayo ng cheese. So, meron din ako stock na ito. Naubusan ako ng black. Kung black, meron. Kung walang olives, kung wala, pwede rin. So, bawang, sibuyas, red bell pepper, kamatis, at saka itong laurel. So, ito po, meron akong butter. So, ipapry natin siya. Tsaka itong patis, black pepper, itong likum kina soy sauce, at saka maglalagay tayo ng tomato paste. Dahil ang kamatis kong stock dito, bumibili kasi ako mga hilaw para gustong-gusto ko yung malutong at kung hindi bigla-biglang naihinog, nasisira lang. Ang daling masira. So, may oil tayo, tsaka ito nga, yan. So, pakikita ko sa inyo ng close-up. So, mag-iinit ako ng frying pan kasi gagawin natin ito. Imimix ko ito bago natin i-fry. Konti lang, konti, tsaka black pepper. Iko-close up ko pa muna sa inyo. So, ayan na nga po, 1 kilo po yan. Yung pinakapigi po yan, pigi. Gustong-gusto ko po sana yan sa adobo, pero marami akong ingredients dito para sa kaldereta. Sayang naman kung masisira, kaya kakaldereta na lang natin. Eto po, ayan, lanat na yung aking carrots. Gawin natin spicy, ayan, lagay ko na yung sili dyan. So, ito yung liver spread na natira. Sayang, kung hindi natin magamit. Ayan, green olives, tsaka yung black pepper, tomato paste. Ayan, yung siling red bell pepper, kamatis, bawang, katutak na bawang, 2 puso po yan. At saka itong sibuyas, 3 maliliit lang yan, alanganing medium, alanganing small, kaya 3. So, ito yung butter, pamprito natin. So, ito po si likum ki, soy sauce, ayan, favorite ko, patis. So, ayan, na po tayo, mag-marinate tapos igigisa na natin, ipiprito muna natin. Tiningnan ko yung kuko ko. Malinis naman po yan, nag-garden kasi ako sa umaga. Tapos, alam niyo naman kung ano-ano kinukutkot ko rin sa bahay. So, ito po, tansya-tansya lang gagawin natin. Yan. Gusto ko ito pagkasarap po talaga. Wala po ako ditong bayad sa advertisement. Kaya lang, gusto ko sa inyong i-share yung mga natatry ko na masarap talaga siya. Yan. So, lagyan na po natin ng bango. Talaga naman po ang bango-bango. Yan, konti lang muna. So, kasi nasasamad yung kuko ko, namamatay. Yan, natin, i-mix lang ng pagganyan-ganyan. Ayan. Ang bango niya. Yan po siya.
Samahan na po natin ng konting bawang. Marami naman po yan. Para lalong napakabango at napakaswabe habang piniprito natin. Ayan. Talaga pong masarap, may magkukomment buto-buto para sa kaldereta. Totoo po yun. So, ito nga lang po ang stock ko rito na gusto ko i-share sa inyo, yung different style ng kaldereta na walang gata. Sa Bulacan po kasi sa amin, famous po yung may mga gata. Talaga napakasarap. At meron naman na po tayo naka-upload na ganoon. So, ito naman po, parang pork stew na ito. Kasi wala siyang gata. Kasi ang mga ingredients halos pareho. So, yun, kalderetang, walang gata. Famous naman po yung kaldereta na walang gata. Napapanood ko naman yung sa ibang pagluluto. Sa Oman pa lang ako noon, may mga nagluto ng kaldereta, walang gata. Hindi ako kumibo kasi invited ako sa isang handaan. Ang sarap. Sabi ko, masarap pala kasi nakalakihan ko, may gata ang Bulacan. So, ito po yun gagawin natin. Nakita ko may olives, kompleto, ganon. Tomato paste lang at saka tomato sauce na lagay niya. So, ang sarap. Tapos, may Reno liver spread. Talaga po hindi nawawala yan sa kaldereta. Tapos, lagyan ng cheese. Yan. Naku, bango-bango. Ay, ang sarap. So, magpainit na po ako. Hindi tayo gagamit ng electric, napakabagal. Naiinip ang lola nyo. So, itabi ko muna ito. Magpondo tayo ng konting oil. Yan. Tapos, butter. Ipipry po natin sa butter yung ating ikakaldereta. Ayan. Baka sumobra. So, ngayon ito po ilalagay na po natin isa-isa. Ayan. Na-marinate na siya ng gusto. Oh, ang bango. Ayan. Ayan. Malalaki po ang cut. Kasi pinili ko yung cut-cut na po ito sa Robinson. Ayan. Bango. Skandaloso amoy. Ayan ako, sisipagin na ako magluto ngayon kasi nakaset na ng maganda. Nakita ko na yung technique. Tuwan-tuwa ako pag may nagagawa ko sa bagay na nagiging success. Ayan. Huwag po natin tatapon yung pinag-marinate natin. So, ilagay natin konting bawang para may dating na kaagad. Ayan. Yan, hinina ko lang po yung apoy niya kasi mahirap pong masunog. Maganda po yung tama lang. Yan. Kita nyo, oh, ganda. Naku, may binili pala akong inoki mushroom sa Divisoria. Iluto ko nga bukas. I-share ko sa inyo. Gawin natin siya. Crispy. Hinaan ko muna po siya. Ayan. At ililipat natin siya dito. Yan. Oh, sarap nito. Ayan po, oh, yung ganyang pagka-brown. Wow, delicious. Banana naman, Lola Princess nyo. Hindi tuloy makapag, suot ng swimsuit. Ayan. Super ganda ng ating Ayan yung ating lulutuan na ganyan. Si taba, ilagay ko muna dyan. So ngayon, eto, sasabay-sabay ko na yung sibawang. Hindi ko siya ilalagay lahat muna. Kasi parang napakarami ng ginawa ko. Ayan. Si taba, medyo iprito ko ng konti doon. Yan, nilakasan ko na. Ayan. Ngayon, sisibuyas naman. Uy, sayang. Malinis naman yan.
Pa-fry muna natin ng konti si sibuyas. Lagyan na natin yung kamatis. 1 piraso lang to na maliit. Hindi naman maliit na maliit. Yung katas niya. Lagyan natin. Bako. So, lagyan na po natin siya. Ayan. Kukuha tayo ng tubig dito na hot. Meron po tayo dyan, hot na. So, maglalagay po tayo ng patis. Talagang umahalimuyak sa bango. Mga 2 tablespoon. Ayun. Sakto. Likomki. 2 tablespoon din. Ayan. Salt for the taste. Para talab na po yung lasa niya. Ayan. 1/2 tablespoon. Lagay na natin itong mga bawang na hindi na fry. Sayang po yan. Malinis naman yan. Tumalsik. Bago ako nagluluto, nililinis kong mabuti lahat ang gamit ko. Ayan. Pampatanggal lansa. Yung fresh na ganyan, inimix mo siya. Pamintang konti. At sweaty oil para may kulay na ng konti. At itong ating mainit na tubig, kinuha ko dito sa aking alkaline hot water para palalambutin natin. So, konti muna ang tubig natin ilalagay. Baka lumambot ka agad. Magsiswimming yung ating kaldereta. Yung iba pong ingredients mamaya na. Kasi kung ilalagay natin ngayon itong liver spread, maninikit po. Maninikit siya. Palalambutin muna natin. Tapos yung mga carrots at saka patatas, pag medyo okay na siya, 10 minutes before na hanguin, lalagyan na po natin kasi mga 10 minutes din maluluto na yun. Hindi ko siya pinray kasi yung carrots, pag pinray mo namumutla, ayoko po nung namumutla. Depende po sa inyo yan kung gusto niyo i-fry. So ngayon po, ilalagay ko na rin yung ibang sili para lalong mabango. Yung medyo hilaw. Yan. Gagawin natin siya spicy mamaya. Yan. Ano pa? Baka may nakakalimutan pa ako. Ito meron pa. Sayang. Pati cheese mamaya na po yan. So, babalikan natin. Cover ko siya. Palambutan natin. Check ko after 15 minutes. Babalikan natin siya ng 15 minutes. Low fire ko lang. Ayun, 15 minutes na po siya. Check natin. Ano pala yung aking baby? So, dito na lang siya ipapatong. Agoy. Ayan. Mabango na eh. Ay, lagay na po natin yung carrots at saka yung patatas. Para sakto, malambot na siya pero hindi pa masyado. Mga 10 minutes pa o 15 minutes, sakto malambot na siya. So, ilalagay na po natin. Aroy, kontik na. Para sabay po silang maluluto. Ayan. Malambot na siya. Pagluto na po itong ating mga gulay, yung carrots, patatas, lalagyan na po natin ibang mga ingredients. Tapos, ito pong sili, gagawin natin siya spicy.
Titikman ko na rin po yung alat niya para makapagdagdag na. Isabay natin sa, tawag dito, sa pagluto ng carrots at patatas. Ayan. Tama lang po yung nilagay kong tubig. Ayoko nang naglalangoy siya sa sabaw. Pa natin ang alat niya. Sinaglagay na po tayo ng patis, toyo, konting asin. Sakto lang po sa akin. Sakto-sakto. Ayan. Di natin alam kung tatabang pa siya kasi pagka naluto po itong mga carrots, patatas, saka natin malalaman. Maglalagay na rin po ako ng sili. Sarap niya. Wala pa yung ating pampalasang pampasarap lalo. Ayan. Gupit-gupitin ko siya ng malalaki. So, cover na po natin siya. Balikan uli natin mamaya. Ating pong chicken. Ito yung aking si Prince, nakabantay. Kita ba? Ayan nakabantay siya, nakahiga dito sa mesa. So, ito po, check natin kung malambot na yung ating carrots at patatas. Uy, namantsahan. Pwede na ng konti. Ayan. So, ilalagay na po natin itong liver spread. Ilalagay ko na lahat kasi wala naman na akong paggamitan, matutuyo lang. At saka itong mga sili. Yan, para maluto siya. Mura, kaya marami ako nilalagay. Walang tipid-tipid. Yan. Pag medyo lumapot siya, magdagdag lang ako ng konting sabaw. Parang lumapot nga. Magdadagdag po ako ng, total, dito naman galing yung yung mainit na. Yan. Tunawin natin mabuti yung ating liver spread para lalong yummy. Wow, ang bango-bango. Yan. I-mix natin para kumalat sa laman niya yung liver spread. Re-ready ko na yung cheese natin. Ay, lumambot. Teka. Lalagyan po natin siya ng pickles para yummy-yummy. Muntik nang makalimutan. Kasi magbibigay po ito ng sweetness, ng konti. Yan. Uy, yan, naninikit-nikit na nga siya. Lagaan lang natin sa halo. Wow. Mamaya ako na po lalagay yung tomato paste at naku, maninikit po siya. Magdadagdag pa uli ako ng konting tama na yung isang pickles. Maglalagay din ako ng creamy. Nestle cream. Maglalagay po tayo.
Para yummy yummy. Mga 5 minutes pa bago lumambot yung patatas at saka carrots, pero okay lang. Sakto lang naman din sa ano yan. Basta alaga lang sa halo para hindi manikit. Pagka kasi nilagay na natin yung ating mga pampalasa, maninikit siya. Low fire ko na lang. Tapos cover. Ayan, check natin ang init. Ayan, malambot na yung carrots at saka yung patatas at saka yung karne. So, maglalagay na po tayo ng tomato paste. Kung wala nito, pwede po yung tomato sauce na lang. So, ito po kasi maganda. Hindi ka na mag-add ng kulay pagka hindi siya kumulay. Yan, unti-unti lang po kasi masyado siyang mapula. Tsaka manlalagkit siya. Lumapot na. Tikman ko na po kung tama yung asim ng ating tomato paste. Pag sumobra ng asim, lalagyan natin ng konting sugar. Masyadong malapot. Dadagdagan natin yan mamaya ng konting sabaw. Yummy. Lagyan na po natin ng cheese. Kukunin ko lang cheese. Yan, medyo tumigas ng konti. Hindi ko agad naalalang ilagay sa freezer. Kasi mahirap magkudkud pagka yung malambot. Baka umover naman kasi may cream cheese na tayo. Nestle cream. Okay. Yan, lalagyan na natin ang ating yan. Ayan, kinlose-up ko po bago natin hanguin. Ayan yung ating kaldareta, pork kaldareta. Ayan. Ayan siya. So, balik ko yung camera uli para mahalo ko. Kinlose-up ko lang para makita nyo maganda. Ayan, haluin ko na po. Ayan. Hindi na ako nagdagdag ng tubig kasi lulutang siya. Sakto lang po ito sa akin. Ayan. Susarap. Tikman ko lang po. Yummy. May kutsara ko. Naglalaway na ako. Perfect. Sakto na to. Ang sarap. Hindi na po ako magdadagdag ng sugar kasi yung pickles na nilagay ko, bumalansin na yung sweetness niya. At pagka nagtagal-tagal pa, ikakatas pa niya yung sweetness niya at saka yung pagka-sour niya. Super delicious. Pwede na. Sakto na po ito. Ayan siya. Sakto na to. Super yummy. Yan na po ating finished product. So, eating portion na po tayo. Yung rice ko, kanina pang tanghali yon.
Nireheat ko lang sa rice cooker. So, ito po, i-off ko na. At talaga namang yummy, yummy. Super delicious.